congratulations to ABS-CBN and GMA for this milestone event. So, who would have thought, diba, na magsasama for this show? My first question is for Robbie and Bianca. So, you've been with the show for quite some time, you know, and I remember nung in-announce na magkaka-collab yung both networks. Parang medyo kinabahan kayo nung una kung mare-retain ba kayo or not. So, ano yung feeling na instead na mabawasan kayo, mas dumami pa yung part ng PBB family, and nung nalaman nyo na si Mavi and Gabby yung makakasama ninyo, ano yung naging reaction nyo? Definitely ako bilang ate ng lahat, I'm happy to have more siblings join the family, kumbaga. And I think the best thing about working with pamilya ni Kuya, ako kasi, I've been hosting the show, same as what they said, 19 years. So after ko maging housemate sa Celebrity Edition 1, nung teen edition na si Kim Chu yung big winner, I hosted na. And for the longest time, meron kaming template ni Tony, Mariel, at ako on how to do the show. And that's all I knew. And then suddenly, life happened. Mariel had to leave, and then Tony just recently, parang nagkaroon ng ibang timpla. Although Robbie joined us later on, John Pratt, Steven, and then Melay. I love learning from them. And I've told them this, na ay may iba pa palang way on how to host PBB. Hindi lang yung kung ano yung nakasanayan namin, yun na yun. And that's what I appreciate. Lagi ako may natututunan kay Robbie, kay Mele, of course, Kim and Enchong, and Alexa, may natutunan sa'yo at who joined us last year. And looking forward ako, kasi ibang flavor naman ang dadala ni Gabby and ni Mavi na matututo din kaming lahat. Parang kumbaga may pamilya ni Kuya kami, tapos mag-iiba din yung dynamics dahil madadagdagan ng saya. Same. Genuine happiness, especially this is my first time working with Mavi, and also I've been working with Gabby in different events, and finally on TV, and sa isang malaking proyekto such as Pinoy Big Brother. We're just really happy kasi nadadagdagan yung pamilya. At least yung yun ang masarap, walang nabawas. Thank you, Lord. Diba? And same time, it's like how we welcome them here in ABS-CBN as well. And yung PBB era sa GMA, we really need Gabby and Mavi to help us know the Kapuso crowd. Paano ba yung ganito na sasabihin din namin. Kaya it really works. It's a big collab, but for me, it's a big co-love. Ganda nun. Co-love. Thank you. Yeah, thank you so much, Miss Iza. Thank you, Miss Iza. Ilang weeks mong prepare yung Robbie, ah. Ang ganda na na. Oh, pinag-isipan mo talaga yan. Collab, co-love. Thank you. And now let's go to our next friend from the media. We have Michael Bix Alamasen of Bix Buzz. Hi! Hello! Congratulations and happy 20th anniversary. Grabe tanda na ni Robbie. Uy, grabe siya! Bix! Pero last year pinag-uusapan lang natin. No? Pero Alexa, ano pakiramdam kasi naka 1 year, naka 1 season ka na as a host. Tapos ano yung mga natutunan mo na gusto mong i-share sa kasama mo sa online hostings na si Mavi? Una po sa lahat, again, I'm so thankful na mapabilang pa rin sa pamilya ni Kuya. Honestly, I thought hindi na ako makakasama for this season. But I was so happy to get a call na I'm still part of this season. Lalo na, collab pa. Who wouldn't want to be part of this season, diba? So, thank you, Lord. And again, thank you po kay Kuya talaga. And sa pamilya ni Kuya, I'm very happy to be with them again. And siguro, sa 1 year ko po as an online host, ang mabibigay ko po siguro na advice kay Mavi is to learn how to balance all the fun and when it's time to be serious. Kasi may times kapag nag-host since everything's live, it's like you're always on your toes, thinking of what to say, what to banter with your co-host, or with the housemate, or with the audience. And may times na sa sobrang enjoy mo, nakikarried away ka, baka may masabi kang hindi dapat. So I guess it was also a learning, a lesson for me to know when to balance na, okay, serious na ako, and yung fun lang, and yung pagiging seriousness as a host. So nakuha mo ba yun, Mavi? Roger that, architect. Okay. Isa na lang kay Melay. Melay, ano pakiramdam mo na
mapapanood ka na ng mga kapuso viewer? Maraming salamat sa katanungan mo, Mars. Sobrang love ko talaga to si Maricel. Sobra akong happy. Thank you, Lord, for this opportunity na makasama ko din si Mavi at saka si Gabi sa pamilyang ito. And siyempre, mapanood tayo sa Kapuso. Hindi din alam kung matatanggap ba tayo ng Kapuso, pero I'm very sorry, Kapuso. Wala na makakapigil nito. So, okay, mag-alala. Ilalaban natin ito. Pero isa lamang ang masisiguro namin, sasayahan namin ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. And basta ang hindi ko na, tapos na. Vic, abangan mo, meron kaming guesting. Nakita ko na online sa March 7 sa Family Feud. Tara! Oo! Abangan niyo May yan. Team Melay ba? Team Melay? Yes, Team PBB. PBB Team Collab. PBB. Team Melay yung leader ng team. Hindi ko ulit si Ate P. Si Gabi. Siyempre, siya ang nag-welcome sa amin sa Kapuso. Pero masaya yung episode. Abangan niyo si Ate Nelay sa kung ano sasabihin niya sa jackpot. Kung mananalo kami. Pero for sure, pupusuan naman ng mga kapuso itong PBB collab. Salamat. Pero may tanong pa ako kay Marcos. Ayun, busy si Marcos. Sir Marcos, may tanong daw. Ba't may ganun? Uy, crush natin lahat si Sir Marcos. Ako, super crush ko si Sir Marcos. Crush natin Crush ng bayan dito. Oo nga, correct. Pwede siyang housemate, no? I know. Alam mo ba, si Sir Marcos ang pumunta sa akin sa bahay sa Jensan? Oo. Nung nag-audition ako niya, si Sir Marcos tapos boss ko. Siya nag-immerse. Sobrang crush ko talaga. Tsaka tama ba, mula season 1, Hindi lang siya pang housemate, pang house band yan. Correct. Material. Grabe, Sir. May mga ano siya. Attorney Marcos? Yes, Sir Marcos. Pero ayun nga, kamusta yung audition process? Nahirapan ba kayo? And ano yung mga klase ng celebrity housemate na hinahanap nyo for this season? Hindi kami nahirapan kasi nga ito naman directed talaga yung yung hinahanap na it's coming from Sparkle and Star Magic. So they came up with a list. So they invited their celebrities to be interviewed by us. And just so you know, mga around 92 yung in-interview naming celebrities, but around mga 36 yung nag-final casting. But kung ilan talaga yung papasok, yun yung kailangan yung abangan kung ilan sila. But yun nga, the casting process was really interesting for us, and it's like any other casting process na we were looking for the right mix, we're looking for the personality. Yun nga, sabi ng mga host kanina, it's not just about your credentials as celebrities, it's more your story, your personalities in the mix. How about the formats? Pasabog ba yung format? Kasi 20th anniversary ito. Okay, sobrang pasabog yung format this season. First time mangyayari. I can say na whatever mechanics will be done this season, it's the first time that we'll be doing it for Pinoy Big Brother. So please abangan yan. As a first week yan, malalaman yung big pasabog for this season. Yes, exciting. Juicy, yes. Piling ko yun ang format, no? Hindi kasama si Mel. Opening lang pala ako, no? Or ipapasok ka raw ulit, Ma'am Shimelay. Maraming salamat. Bix Amazon once again from Bix Buzz. Now we move forward to the well-loved Tempe Anarcon of the Rewind channel. Thank you so much. Congratulations to everyone. Happy 20th anniversary. First question for Mavi, one of the newest members of PBB family. First, parang ushering a new era, no? Hosting talaga. And marami hindi nag-expect na ikaw pala yung ipapakilala. So, what was your reaction when you were first invited or asked to do this as your next project? Did you have to go through an audition or nag-screening ba muna? Actually, nag-audition ako. Kinulong ako sa bahay ni Kuya for 1 month. De joke lang. Actually, in-offer lang sa akin. I was offered this job. And of course, syempre, nagulat talaga ako. Because syempre, lahat naman tayo fan ng PBB. I also watched PBB growing up also. Syempre, yung last season na napanood ko actually was Alexa season eh. So, saktong-sakto nung sinabi nila na makakatrabaho ko si Alexa sa online hosting, sabi ko, yes kaagad because, of course, other than it's such an honor to do this job also, si Alexa ay kaibigan ko for the longest time. So, hit 2 birds with 1 stone. It's an honor to do PBB at the same time work with Alexa and together with these amazing hosts. Mga ate at kuya ko.
it's no-brainer talaga. I mean, who wouldn't say yes to this? I love it. Gusto ko yung sinabi ni, hit two birds in one stone. Sabi ni, galing ni. And I quote, maraming salamat, Timela. Maraming salamat. Yeah, thank you, Thank you, Mavi. Jeffy. Additional question pala, ano na lang ang ine-expect mo with this new, kasi nga, bago din siya sa'yo, although you had a show naman with your mom and your sister before, pero iba kasi to eh, kumbaga, solo ka na with Alexa, wala na with family. Syempre, I look forward to doing this for the first time on my own. No? May pressure, but at the same time, ayoko isipin yun because I want to give my best sa lahat mang audience, no, who's gonna watch PBB, no? And of course, I just look forward to getting to know the housemates, you know, and also lahat ng mga comments ng mga viewers ng PBB, to get to know the environment, and of course, like what I mentioned, like what I said kanina, do my best to create a healthy space and a healthy environment for everyone. Thank you, Mavi. Thank you, Then, maraming salamat. Ma'am Shimelay, ang dami mong shows na ikaw naman ang host ngayon, di ba? And parang PBB yung isa sa nag-pave ng way talaga para maging host ka. So, anong level of parang work din and dedication yung ibibigay mo dito? Kasi nga, ang dami mo ng hosting projects pero hindi ka pa rin nakakalimot kung saan ka nanggaling. Anong level of Dedication. Dedication. Sa work. 100% dedication talaga, lalo na sa Pinoy Big Brother. Kasi syempre dito ako nagsimula, dito talaga ako nakilala. Pinilit talaga ng tadhana na makilala ako. Pero kaya talaga, parang kumbaga utang na loob ko sa Pinoy Big Brother. Kahit na wala akong sweldo eh. Ay, wow! Okay na, sabi ni Direk Lauren, noted. Chaylan Direk. Siyempre, Direk, may mga kwan ka sa akin, may mga inaanak. So, i-dedicate ko talaga ang kwan ko, at saka naka-schedule na talaga ang Pinoy Big Brother for my heart and for this. So, syempre, first time kang mapapanood sa GMA, no? Sabi nga ni VJ Ai kanina, paano kapag bigla kang pinapasok sa bahay ni Kuya? Game ka pa ba? Parang hindi ko na kayang pumasok. Uy, kasi siyempre may mga anak tayo. Pero kung ipasok kami pamilya, di okay na. Ipapatulungin namin lahat. Di ba? Kasi ikaw yun. Para makalibre na rin kami ng bigas at saka makalibre na rin lahat. Kasi mahal din ang kuryente, mahal na rin ang kuwan. So, why not? Big Brother, sige na lang. Kasi ang ginawa namin hotel para magkaroon na rin kami ng staycation. Uy, why not? Uy, binibigyan niya si Marcos ng Hindi, idea sa mga give kwento chance to nangyari. other. Huwag naman tayong lagi na lang tayo pumapasok sa bahay ni Kuya. I-give chance to other kasi iba ang experience sa ilang milyon natin dito sa Pilipinas. Bihira lang kayong makapasok sa loob ng bahay ni Kuya. So, give chance to other. Huwag naman puro tayo. Malay niyo, isa naman sa mga press ang makapasok. The Press Edition! Ano pa yun, ano? Sino kaya ang mangunguna? At sino ang makukulelat sa videohan? Kasi bibidyohan nila talaga kung ano yung mga updates. Thank you so much. Thank you, Ma'am Shimelay. Last question po for Direct Lauren. We know that this is a big milestone for both ABS, GMA, and the whole Philippine TV industry. So, how do you think po this collaboration will really, kumbaga, up the ante or big help for our industry? Can you repeat the question? Melay, sagutin mo nga yun. Up the ante daw. O the industry. Well, bakit pang mahirap na tanong sa akin mo binigay? Groundbreaking siya eh. Diba? Anything groundbreaking creates a lot of opportunities. We're excited to note that a lot of brands are willing to partner with us because it's a collaboration of two very important media entities. So with that as well, we cannot really see the far future, but we know that a lot more possibilities that will contribute to the Philippine industry right now. Medyo, kasi ngayon, ang TV, challenge siya by online,
challenge siya by the other platforms na hindi necessary na sa Pilipinas, di ba? So, with the equity of Big Brother, at the same time, the collaboration of two entities na we're hoping that will spark a new interest in free TV, and at the same time, syempre, based sa free TV, I'm sure sasanga-sanga na naman yan sa social media, but it will also signify that television is still here, free TV is still here. So we're very grateful to Channel 7 for allowing us to be in their platform on the 20th year of Big Brother. That's a great achievement, and even our format owner, the Bani J, is very, very happy with this collaboration. Thank you so much, Jake Lauren, and congratulations po. Thank you. Thank you, Jimpy! Uy, pero excited ako, Ma'am Shimela. Yung after ng collab edition, mag-Melason edition. Di ba? Buong family. Staycation. Huwag nyo na lang kung baka sumabog ang utak ni Big Brothers. Sobrang gulo ng bahay. Ay, ang sasabog po utak si Jason. Tatlong melay na rin sa loob ng bahay ni Kuya. Maraming salamat, Jimpy. Okay, now let's go to our next friend from the media from Random Republica, Sandy Kagurangan. Hello po, good afternoon. Ay, good evening na pala. Yes, Ayan. hello. So, good evening po. Ang cute naman. So, my question po is, ay, sorry po, ang liit. Tayo na lang po ako. Ang cute kasi ng boses mo. Ayan, so, my question po is from Miss Kate Adahar from Random Republica. So, question lang po is for Miss Gabby. So, may nakita po kami yung photos niyo po before that you're auditioning po sa PBB. So, can you kwento something? I think may kwento. So, here's the kwento. Yes, I auditioned for PBB Teen Edition Season 4. The one where Myrtle won, I think, yes? Oo. So, ang nangyari nun, I've been such a fan of PBB. I grew up watching PBB to the point na kasi late night siya pinapalabas. Nagpapaalam ako sa parents ko na pwede po bang mag-extend ng bedtime so I can watch and finish the whole episode. So, when they announced on TV, so literally I was a kid watching the television. In my room, I saw PBB audition na meron. Pwede kang pumila, kahit sino. Niyaya ko na kagad yung mommy ko. Sabi ko, Mommy, I wanna line up and I wanna join. So I lined up. That was in Mall of Asia. It was such a long line. 5,000, I remember 5,000 auditionees that day. I was number 3,900 something. So I lined up from 9 a.m. to 5 a.m. the next day. Yes! Ganun siya ka-intense. For 9 a.m. to 5 a.m. the next day, and I had to go to school. Nakakaloka, pinapaglit na ako ng mommy ko. Pero kasi I really wanted talaga. I was so curious as a kid to see what's really going on inside the house. And luckily, I got in the first screening. On the second screening, it was here na, inside the Bahay of Kuya. Inside the Bahay of Kuya. It's okay, you're making kwento. Yeah, making kwento. It's okay. Hindi na ako na-blessed na makapasok after that. And so today, it's such a full circle moment for me to be able to, audition how many years ago, and then right now, I'm standing in front of you as a host. It's such a full circle. Sitting pa na daw, sabi ni Romy. Pero I'm so humbled and I'm so grateful for this opportunity. I'm thankful for the bosses, to the bosses of GMA, of ABS-CBN, for considering me to be part of this history. And I'm really excited to get to know all the housemates, to get to see the house. And abangan pa natin kung ano mangyayari sa akin sa takdang panahon. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Si Kuya na ang bahala. Wow. Thank you so much po and congratulations. Thank you so much. Thank you, Sandy. All right, next up is Glenn Sibonga of Showbiz Bonga. Ayan. Glenn? Good evening. Siyempre, sa harapan niya. Yan, siyempre congratulations sa bonggang-bonggang collab na ito. Ang tanong ko, para kay Bianca, kay Robby, kay Mele, at saka kay Alexa. Kasi siyempre, nauna na kayong pumasok sa bahay ni Kuya, di ba? So ano yung best advice na maibibigay nyo doon sa mga celebrity housemates na papasok? Bukod doon sa lagi na nating sinasagot na pagpapakatotoo. Ako,
Ako siguro ibabase ko sa naging mali ko nung housemate ako. Masyado ko ino-overthink lahat. Every little thing. Sobrang nandito ako sa ulo ko. Sinabihan pa ako ni Kuya ng, Bianca, gamitin mo ang puso mo. Wag lang ang utak mo. Ganon. So, as hard as it is, mahirap man, try not to overthink. Kasi you really should just have fun because it's a once-in-a-lifetime experience. Yan, Robbie. Si Melay muna. Ako naman, sinabihan ako ni Big Brother, Melay, gamitin mo ang utak mo. Wag ang puso. Brother, hindi ako nag-iisip. Charing lang. Pero ginamit mo rin yung puso mo doon, ha? Kaya, sa loob. Yes! Siya ang nagwagi. Correct. Hindi siguro, aside sa pagkatotoo, lagi din sinasabi namin itong mag-enjoy. Kasi syempre celebrity sila, di ba? I'm sure 24 hours yung trabaho. Alam mo yung halos everyday yung trabaho nila. Ikuan nila ito, i-reset nila yung utak nila na para silang nag-retreat, nagbakasyon. Di ba? Para silang nagkaroon ng self-time, me-time sa sarili nila. And getting to know to self-time? Ano ba yung Me-time. Okay, I'm now signing off. So, magkaroon sila ng me-time kasi mindset lang yan i-mindset mo lang sarili mo. Huwag mong i-mindset na para kang nagkompetisyon talaga. Huwag na huwag yan, very no-no yan. Kasi dyan ka talaga yan ang ikakaibig mo. Basta mag-enjoy and i-treat mo yung sarili mo doon sa loob na para talagang, talaga. In-action ko na, kayo na bahala. Naintindihan niyo naman ako. Robbie? Alexa. Sige po. Alexa. I think halos pare-pareho din po kami ng maa-advise. Para naman po sa akin, siguro not to strategize too much. Yun po yung napansin ko kasi tuwing nakakanood ako at sa recent din and pati nung edition ko po, parang para sa mga taong nag-strategize, who try to calculate their moves, it just doesn't work as well as being your true self talaga or just letting things flow. And pati yung pakikitungo kasi sa ibang tao, medyo nagiging yun nga, parang medyo calculated or a little staged. And people know it. People can sense when it's genuine. And people, they can, like what Gabby said, they can see through you din eh. So, just don't strategize too hard. Para din, syempre po, ma-enjoy mo yung journey. Because it's a once-in-a-lifetime opportunity to say that you went in as a housemate sa pinakasikat na bahay sa buong mundo, sa buong bansa. So, don't ruin your fun by strategizing too hard. Kasi at the end of the day, may mananalo naman talaga at matatalo. But winner ka pa din kasi na-experience mo maging housemate. At minsan it's up to the people din na nanonood. Yes, no matter how hard you try to calculate things, nasa tao pa rin talaga kung ano yung perception nila sa'yo, kung tatanggapin ka nila or hindi. So, i-leave it up to fate na talaga. Yan ba? Go, Robbie. Simple lang. Mag-ambag ka. Kasi, yung ibang mga celebrities or yung ibang mga housemates actually, isipin nila, paano kung hindi ako marunong magluto? Paano kung hindi ako marunong maglaba? Di ba? Dami-dami yung mga household chores dyan. Maglinis ka, maghugas ka ng pinggan. Kasi lalong-lalo na for this edition ng PBB, everyone's a celebrity, yes, pero you are a celebrity and also your housemate together with other people. So makisama ka at magbigay ka ng sarili mo ambag. Paano naman pagdating sa love life at saka sa paglilink? Sorry? Sa linking, sa loob ng bahay. Kasi every edition laging may nalilink o, di ba? Unang-una na dyan, syempre si Melay na napangasawa niya. Yun! Strategy ba yun? Actually, ngayon ko lang aaminin sa inyo. It was all a show. Pagkatapos niya magkaanak. Sorry, hindi pa na show. So, yung link, yung mga link? Oo, syempre yung pumapag-ibig sa loob ng bahay. Actually, yung mga pag-ibig talaga, hindi mo na mapipigilan yan. Kung ang puso mo na talaga nagsalita doon. Yes. Kasi kahit, di ba, tayo naman talaga magsasabi talaga na yan, Ate B, di ba, tayo talaga makakawag. Kasi pag kunwari, kayo lang sa loob ng bahay ni Kuya, talagang hindi mo mapipigilan ang puso mo na ma-inlove talaga. Kasi four corners. hindi mo, kasi siyempre kayo lang nasa loob, kahit kayo siguro, ipasok kayo, talagang alam mo yung, makikita nyo yung good side ng tao, na kahit sa iba parang bad side, pero parang good dito. Diba? So, si Lord lang din nakakaalam niyan.
Eh, si Ate B na na-link din noon. Yes, yun nga yung sasabihin ko, sinabi ko lang sa kanila. Kay Z, di ba? Napakahirap pigilan talaga. Sobra. Imagine, kung may type ka sa loob ng bahay, tapos mula pagkagising sa umaga, tapos bago ka matulog sa gabi, nakikita mo, tapos bibigyan ka pa ng mga tasks na parang mapapalapit ang loob nyo sa isa't isa. Si Alexa may mga experience din dito. Yes, susunod na siya. It's hard. It's hard. Lalo na kung nagpapakatotoo ka lang. I mean, it's something na masasabi ko now, looking back 19 years ago, dami ko natutunan and it only made me stronger. So, hindi kasalanan ma-in love, except you have to pay the consequences kung meron man. Ayun lang. Pero kung may crush ka sa loob ng bahay kayo, huwag mo nang iparamdam kay Big Brother. Kay bakit? Makikita din niya. Alam niyo yung makakatulong din, yung panudokso ng mga housemates. Correct. Minsan yun ang so mapapaisip ka, nga no, parang ganyan. Gusto ko ba talaga siya? Yeah. Pero ito lang ang masasabi ko, mapipigilan mo pa yung utot, pero yung pag-inlove mo, yung pagka-inlove mo, hindi mo mapipigilan sa loob ng bahay ni Kuya. Totoo! 24 hours ka makikita, tapos makikita ni Big Brother na gumagano kapag nakatingin ka sa isang house, may ganun ka. Correct. Ay! Talangin ka. Kinabukasan, may task na kayong dalawa. Uy, ilabas mo na yan. Huwag mo pigilan. Alexa, Yes po. naging kalapti mo pa ngayon. Yes, pero I think yung naiba po sa amin kasi ni Katie, hindi siya plinano sa loob. I mean, it's not something we saw coming then as two individuals. Wala kaming gusto sa isa't isa nun sa loob ng bahay. As in, ate nga ate pa nga Yes, true. Ate mo noon, ano ngayon? Nung inibig, tinanong ko si Alexa, ate, tapos paglabas parang more than ate na. I guess we had time to actually process things, realize things, look back at things, and then that's where you realize na, okay. So I think my kwento is a bit different from theirs kasi mas sa outside world na po kami. But thanks to the house, I met him. So, yes. From ate to akin. Ayan, si Robin lang yata ang, meron ba na-link sa'yo? Si Yosef. Si Yosef Elizalde. Yun ang nalik sa akin. Kami yung BFF. Kasi kontra na kayo, di ba? Pero Ateneo and Lasal. Oo, Ateneo and Lasal during my edition. Pero yung totoo nun kasi, darating yung moment na pati yung mga panaginip mo, mga housemates mo na rin. Ganun siya. Everyone can attest to that, di ba? Kasi sila rin na yung kita mo eh. So yun ang mundo mo sa loob ng bahay ni Kuya. Proximity, parang you get attached to people because of the proximity. Yeah. Thank you, Glenn. Thank you so much. Di, tsaka mahirap pa in love dun sa edition nyo kasi may parents, di ba? Na-in-love yung parents actually. May kasama, di ba, napapasok sa bahay, napanood ko yun. Kinder ako, pinapanood ko na. Ay! Ganun katagal, so hindi pa ako pinapanak naman yan. Ay, Bless ka na kay Rob. Kinder. Hindi, napanood ko yun. Mahirap na malink dun kasi may parents. Iba-iba talaga yung iba-iba talaga yung pasabog per Every edition. Kaya excited na ang lahat for this. Okay, Yes. let's go to our next friend from the media. From Stars Photog, Mr. Alan Sancon. Hello. Good evening, everyone. Congratulations. We're so excited for this collab. I just want to ask Gabby and Mavi. Kasi you're a great actor, you're a great host dun sa mga previous project niya sa GMA. And now you're on PBB, di ba? Pero how do you prepare for this? Kasi this is a different kind of hosting, di ba? Para ma-capture nyo yung hearts ng mga audience. Kasi iba rin ang audience ng PBB, di ba? Iba yung audience sa awards night or sa TV, di ba? This time, how do you prepare para ma-capture nyo yung hearts ng mga audience sa PBB? Well, I feel like it's also the same as being a housemate. I will study until maka-research ako sa kung anong pwede kong gawin. But at the same time, I don't want to plan things so much. I don't want to strategize that much. I just want to be myself when I host PBB. I want to be as authentic as possible. And ayun, gusto ko lang din magpakatotoo as a host. So I don't want to be pressured na kailangan ko sundan si ganito. I want to be myself. So yun po. And of course, I've been doing my share also. I've been learning so much. I've been doing my research, learning from my mentor, Tito Boy, from my co-host, kay Ate Bianca, kay Robbie, kay Melay, and kay Alexa. So, ayun, I just wanna let things unfold naturally for me.
Thank you. Mavi naman. Nice answer, Gabby. Grabe. Hirap mag-follow up dun. Pero, totoo yung sinabi ni Gabby. I just want to let things naturally unfold, no? But besides that, syempre, I think it's just getting to know different types of personalities, no? So, nagbabasa din ako, like, online, of course, mga libro, and I have may pinsan kasi ako na nag-graduate sa BS Psychology. So, I want to get to know the different types of personalities, but nagkakaroon ng ganong type of personality, why does this certain occasion happen, so that when I get to, not really judge, but to get to know the housemates, no, with Alexa, I get to say the proper terms. You know, that's so important nowadays, no? Kung bakit sila naging ganito or whatsoever, para lang maging proper lahat. So yan yung naging preparation ko for this hosting. Okay, thank you everyone. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, Alan. And now, I have a question for ating mga nagwagwapuhang mga bosses. Ganun talaga dito sa ABS-CBN, Kaloy. Kahit yung mga bosses namin, artistahin. Actually, kaya ang question dito, kung join na rin ba sila papasok ng bahay? Pero, but we have a question for them, yeah. Yes po. It's up to you po kung sino pong gustong sumagot, Direk Lauren or Sir Marcos. So, what was the deciding factor to make the show a collaboration? Out of all reality competitions, why PBB po? And while this has been a long time request for viewers, sino po ang nakaisip to collaborate at pagsamahin ang kapuso at kapamilya sa iisang bahay? Direk Lauren, thank you. I think the decision came because of previous collaboration already with GMA, from Unbreak My Heart to Showtime. So, napag-uusapan na ano pa yung pwedeng mga possibilities. So, nung nabanggit yung PBB because it will bring together artists from two groups, from Sparkle and Star Magic. I think it was a natural, it's an easy decision to say, yes, that would be a good collaboration because one, it will make the artists joining this collab will make them build better affinity with the audience. So parang hindi mahirap pag-desisyonan yun. So, and it's an exciting brand. It's one of the brands that we took very good care of in ABS. So, alam naman namin that it will also be, it will add value to PBB with this big collaboration with Sparkle and Star Magic. Thank you, Derek. Ito po may phone-in question daw po. Yung mga housemates daw po ba talaga pong strictly from Sparkle and Star Magic, or pwede pong may kapamilya at kapuso na not necessarily from Star Magic at Sparkle? Well, that was a decision point. The housemates have to be signed up with Sparkle and Star Magic. Yeah, and I'm actually very grateful to the bosses of GMA because parang no question they agreed to go through the process of the selection of the housemates. Walang they agreed that the tradition and the rules that we've been doing for all the editions of Big Brother, hindi sila wala talagang walang kahirap-hirap pag-collaborate, especially for this. Very tricky kasi mamili ng housemates for this collaboration. But we made sure that the same criteria that we had from the other editions, we stick to that because it's a format requirement. And we had also our consultants agreeing to the choices that we were making. So nagkaroon din niya ng panel interview, nagkaroon din ng immersion, talagang in the works. Nagkaroon din ng medical test, psych test, lahat ng test so that we ensure that pagpasok sa bahay, they can handle. It's a pressure cooker talaga ang Big Brother. You cannot really prepare for it. The more you prepare for it, lalo kang hibangin ni Kuya dyan. So I suppose you really just have to be yourself, enjoy. Sabi nga ni Robbie, matuto lang makisama. I think that's important, di ba? Ma-discover din ng tao at ma-discover nila, the celebrities, na ito rin pala yung kaya kong gawin without the trappings of
social media, without their phones, without TV, without anything, without news, at naririnig lang nila si Kuya who's guiding them, at nakikisama lang sila sa iba't ibang klaseng tao. Ang laking ang laking enrichment for them as artists kasi it will build a lot of character para sa kanila. Maraming salamat po, Direk Lauren. It's the magic of PBB, that it really show the true selves of all artists na papasok for this, well, and the previous editions na talagang, ayun, yung genuine and true self nila ang ipapakita nila sa show, the audience, and their co-housemates. That's right. And nakita natin dun sa answer ni Direk Lauren, no, hindi lang yung mga housemates yung malala yung paghahanda, pati yung mga executives natin, the people behind the show, talagang pinaghandaan nila ng matindi itong pagpili pa lang sa housemates. And of course, marami pang aspects about the show. So we're so excited. Alright, this question is directed naman for our hosts. Ito ang tanong, kung bawat isa sa inyo ay bibigyan ng special power ni Big Brother na mamili ng isang celebrity, kapamilya star, magic, o kapuso sparkle artist na gusto niyong papasukin sa bahay ni Kuya, sino yun? Have you ever had that thought? At bawat host ay, well, you'll give one name of a celebrity. Again, ano lang po to wishful thinking, special power. Hindi po namin sinasabing ito talaga yung magiging housemates. When you heard about this collaboration between two... Can I go first? Go ahead. Okay, go Robbie. Saan ka punta? You may go daw, you may go. Sparkle artist? Pwede, sparkle or star magic? Yes. I'll go with Alden. Alden, para hello, love again. Pwede. Again and again. Well thought. Okay, sige. Can I go to the second? Okay, go. Where are you going? Ako siguro, pero bago ko sabihin pala, mag-shout muna tayo kay Jazz na housemate na dating season. Nandito siya. Hello, Jazz. Nagsusupport siya sa atin dito. Yes. Ito ako, gusto ko si Ma'am Shi Jules. Ma'am Shi Jolene naman because Star Magic, because that would be fun para sa isang magkaroon naman ng Ma'am Shi doon sa loob at paano niya i-handle yung ating mga celebrity. Tsaka icon si Mami. Yes, our icon Ma'am Shi Jolene na magtanga. Yes, next, Mavi. Can I go third? Yeah, go ahead. By all means. Pero hindi po ako sure if she's a sparkle artist or a star magic artist. Pero pangarap ko talaga magmanood sa Pinoy Big Brother ay si Miss Rufa May. Rufa May ito. Go! Yes, go! Gaganon siya gabi-gabi. Manonood ako talaga noon. Kailangan ipa-psychology test si Kuya bago siya kausapin. No? Baka hindi kayanin ni Kuya. The other way around pala. Oo, ang saya no. Tatawa lang tayo ng tatawa pag nanood. Ako, sige. Sige na Evic. Next na ako. Miss B. Sparkle, I believe, si Khalil. Para masaya, di ba? What do you think of that, Gabby? 8 years, happy 8 years. Thank you so much. Wow. Hoy, Khalil, babantayan kita kapag pumasok. Exactly. May play pa Ibang kami. Khalil yung makikita sa loob ng bahay. What more ang makikilala ni Gabby about Khalil? So, Oh my wishful gosh. thinking. Uy, wala. Parang ayoko i-wish. Muna. Okay. How about you? Who's gonna go fourth? Di na ako lalayo. Siyempre, si Miss Cassie Legaspi. So, makita yung kapatid ko sa loob ng bahay ni Kuya at asalin ko siya from the outside. Ayun, si Cassie. Cute. O ako na lang. Dapat si Cassie din isasagot ko. Naunahan mo ko. Kasi nga, Ako na maganda lang. makita yung dynamics. Akala mo si Mavi Legaspi, ipasok na natin. Ngayon na. Opening night natin, ipasok na natin si Mavi Agad-agad, Legaspi. no? Total gusto naman niya. Tsaka Tapos nagkonsulta nangyari siya yun. sa psychologist. So I think kailangan niyang i-apply himself. Yes. Mavi, Experience it yourself. oras na. Well, thank you very much for your questions. Itong hula-hula pa lang nakaka-excite na what if malaman na talaga natin, di ba? Kung sino nga ba yung celebrity housemates para sa Pinoy Big Brother Collab Edition. Lahat talaga ay excited na. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa amin ngayong araw. And thank you, Ai and Kaloy. Thank you so Maraming much. salamat. Such an honor po. Thank you very much. Likewise, here muli, magbubukas na ang bahay ni Kuya this March 9 na po yan mga kapamilya at kapuso. Papanood po ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition Mondays to Fridays at 10 p.m. po. And on weekends naman po,
at 6:15 p.m. And every Saturday naman,